Okay. Salamat choir sa itong awit, no? O, again, mayong buntag na itong tanan. Atong ginawin ikaw, no? Sila ni Brother Roger Cobelo, si Sis Rod. Salamat sa ilang presidente at karon. So, dito sa housing, sa itong pag-Bible study, dito ta sa ilang panimalay, no? Nag-ahimo. So, sana nato sa miyagi no nga siya nini natay sa akong service karon diretso ta dito sa baptismal service unya dito na ta mag-lunch dito sa venue no. So ready naman tingnan ko dito sa venue. God bless. No? Okay. So we hope matalang ta makaadto no. Ang uban, kung wala yun mo nakapangandam sa labi na sa food, ayaw ka pala ka kay ang uban, nagtuo ko nga, naka-reading ko na sila, no? So, kung sa inaan dito nga, pwede na ito masalusaluhan, o na siya, no? Ito nga salusaluhan dito. So, nindot ron tayo nga maka-outing kita kay panahon, no? Biduin ko. So, dili ka maglamay, no? Dini kita sa Word of God. Karon nga mensahe no ning last pod nga mensahe nato sa book of Romans no. Sa grasya sa Ginoo mahuman nato ang libro ngani nga pag-study. I hope nga natay na learn no. Nakatunan what is tingali mga upat kapit ka bulan no sa atong mapagtuon lang ini nga libro mga igsoon sa sulat ni Pablo dito sa iglesia sa Roma mga igsoon. Okay? So karon dili kita maglangay no sa atong pagpadayon mag-aampo sa ta. Ginoong Dios sa mga tuon sa kami sa imong mga pulong nagapangamuyo kami nga imong kaming giyahan tabangan Lord o kung sa mga mensahe dinhi mao kini ang magagiya sa among kinabuhi ug tabagi kami Lord God nga maaplikar namo ang mga pagiya, ang mga kamaturan, ang kaalam nga gikan diri sa imong mga pulong. Giyahi kami pinagsatabang sa imong Espiritu Santo. In Jesus name, Amen. So pagawalahan nato atong mensahe karon to the only wise God. Mabasa ni nato sa pinakalas nga verse, no? Verse 27. Okay? To the only wise God, no? So, dili kita maglangay, imo din sa verse 17 mga igsoon. By the way, akong gamiton nga version, kining English Standard version, no? Or ESV, kung baga nga Bible translation. Ingon din sa verse 17, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. No? Now, sa verses 1 to 16, di ba na itong mga greetings, pangumusta ni Pablo? Okay? Unya, dimension dito ni Pablo ang ilang partnership sa ministry, they labor together, working together, sa buluhaton sa Ginoo. Kung na dito mga pagpasalamat ni Pablo, pamumusta ng igsoon. Now, sa church, dili tanan mga igsoon na ay mga nindot, na apoy mga dili. Kung saman, kining verse 17. Okay? Kay sa dining nga verse ng igsoon, na-mention din ninyo nga sa church daw, sa body sa Ginoo, no? Sa congregation, na-mention din nga doon na yung mga tao nga unsa that cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine. No? Oo. So naagyo yung contradict. Doon yung mga tao or mga tao nga dili mo yun, no? Mo counterflow sila. Na sila mga igsoon, makathreaten sa unity sa
church, no? Sa body of Christ. That's why ingon dinhi mga igsoon, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been told, no? Kanya ingon diri, avoid them. So kining-ingon dinhi mga igsoon, no? Watch out, mo nag-ingon diha. Nag-imply kini about continuous and diligent observation. No? Sa Tagalog, kanang magmasid, magmabinantayon kita ang mga igsoon. Kung sa itong bantayan, nga kining makatreten sa peace and unity of the body of Christ. No? So Paul isn't asking for a casual glance, no, na magbantay. He is telling the believers to be scouts looking for threats to the communities or the body's peace, mga igsoon. No? Kaya na ay makatreten sa kalinaw o sa kahapsay panaghimusa sa iglesia. Ang word rin sa mga obstacles, no? This refers, mga igsoon, sa kitawag as stumbling block. No? Doon na dahil mga tao nga kapandulan. Di ba, magkabatitan na usahay? Si Brad, si Sis, ganun wala naman kaya kasi nagsimba, nagpadayon. And one of the reason, kay na-stumble ko. Oo. Na-stumbles, no? So, mauni atong bantayan, no? Ingon sa Bible, magbantay, bantayan atong kaugalingon nga dili ta mahimong kapandulan. Mao na siya. Kaya kung kita mahimong kapandulan, maapektuhan ang pagpangalagan sa uban nga mga Kristohano. Wala nang dimension sa Bible nga maayo na nga excuse, no? Pero ang realidad na yung mga anak mga igsoon. Okay? Kung imo sabihin sa sulod, kung sa balay nato ini nga verse, nga kita mga Christian, the core message is kini gitawag protective vigilance, no? Magmasid, magbantay, maprotektahan nato mga igsoon. So Paul argues that the purity of doctrine is directly tied to the unity of the church. Ang atong doktrina na nagkausata, ang atong teachings, no? So if someone teaches something that contradicts the foundational gospel and results in church splits, no? So they are prioritized as a danger to be avoided. So muna nga, ang mga kita natay doctrinal teaching, no? May doctrinal teaching mga igsoon, kanang field of study ni siya sa Christianity. Okay? Sa Bible school naning mga subjects, no? About church, about the future things, about salvation, no? Ngayon na. So gusto sa Ginoo nga ang doctrine, no, ituruhan ba sa body sa church magkaparehas sila. Okay? Manang igsoon nga ikaw ka believer magpakugi sa pagtuon, no? Kaya naman aron nga okay, dili ka dali nga masway or mailad mga igsoon sa uban ng mga doktrina. So, kaler na ito rin mo, may identify the doctrine. Oo. Kung mag-iskutan kaluwasan, kinangan pareho ka pagsabot sa kaluwasan. Oo. Karon sa ito, mga Bible School, datay gitulo ng soteriology, meaning doctrine of salvation. Manundanan mga igsoon nga pareho nga itong pagsabot, labi na sa kaluwasan. Kaya karon nga panahon, no? Labi na sa social media, mabatian na ito sa uban ng mga denominations, ang ilang pagtudlo sa kaluwasan, no, ilang gidugangan, na sila'y
apil na buhat, no? Pagtuo o buhat mo ila. Oh. So mo na mahinungdanon mga igsoon kay sa Bible, we as Christian identify your doctrine. Oh. Unsa man ka, Trinitarian or oneness? So kita dili Trinitarian ta, no? Sa atong doktrina. So mo ni mga igsoon no, mga eksakto lang na siya sa gitawag doctrine. We are to identify our doctrine, no? Sunod. Ang atong ma-learn din mga igsoon usab sa sining nga verse that we are to focus on the fruit kining bunga, no? So Paul defines the trouble makers by their results. Unsa no? They cause divisions. Morning mga tao na trouble makers, no? Kung kung asa sila, magka ginamo, magkasinamo, no? Magka-create of divisions. Oo. So if a person's presence in a community of believers consistently leaves a trail of broken relationship, confusion. So kining verse suggests a firm boundary as necessary. So kinahanglan natay mga precautions, no? So salamat ta sa Ginoo. Tungod kay magmatngon kita, no? Kay basig na yung masagol niya kasagol nga na baka hinundan o gubot. Oh. Di ba usahay kita mga ginikanan, for example lang ba sa atong family. Narinig ito mag-away, maglarisay, ang katong anak nga si Awon mo, ang gusto yung taatokan, kasi Awon mo ito. Oh. O sa church usahay, no? Doon ay mga siaw. No? Magkapahingo, kagubot. Oo. So, yun sa Bible, mga igsoon, nga magmasid, no? Magmatnon lagi ang mga Kristohanon. Kaya kung sa ingon, ang ma-learn na to, ingon sa Ginoo, the goal is peace. Kalinaw. Kinsa may ganahan ko ng gubot, ganahan mo niya fellowship or group nga sabok. Dili ko may ganahan na, di ba? Oo. Dikta na luntad na sa usa ka fellowship or group kung samok, di ba? So that's why mga igsoon, the goal is peace. So kining tawag nga avoiding, ginayon sa Bible, avoiding. So the avoiding isn't about being mean-spirited, no? Kanang mo avoid ta ning mga na-identify nimo or nato nga very dangerous nga tao kay makatuos og kasabok, no? But rather, it is a surgical move to protect the health of the whole body. No? Kung may kang surgical, sakit mo na, no? Kaya imong isipalit siya sa body. Kaya nga nang imong anak mga igsoon, aron nga ang body ma-preserve ang peace diha. Okay. Oh. So mo na mga igsoon ang instruction din sa Word of God, no? Let's continue sa verse 18. For such persons, kini daw ng mga tao nga nagapabadlong do not serve our Lord Christ. Ingon dili. But their own appetites. Sa ubang na translation ng ilang tiyan, no? Pero dili, their appetites. Umawi sila ng mga kinaiyaw, and by small talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. No? So, imo na yan sila ka delikado kung basagol sa church. Kaya nga, no? Ingo din kung pasultihin mo sila, ha? Maayo na nunti. Oh. Pero mo lagi, ang resulta, kabubot man ang resulta. No? Kunya kay sa church mga igsoon, no? Dili ba yan kita kabalutanan mo filter sa mga istorya? Usay dali na ta madala sa mga istorya mga igsoon. So una, ang ingon din niya, kanang working on their own appetite.
no? Kini mga nag-cause of trouble of division. Sila daw, they have their own appetite. Ang sama ni. The Greek word literally it means no belly or womb or tiyan lagi no. Kini siya daw in a metaphorical sense. Paul uses it to describe people driven by earthly desire, self-interest, physical gain, rather than spiritual truth. Tingnan natin yung problem ng ito, no? It's either ang problem ang church people, pero dili sintinin usay ang mga church leader. But how to identify, yun sa Bible, mabalaan mo ang usa ka tao nga dili na nakang-Diyos iya. Kaya nga naman, ingon siya dinhi, kini din itawag their own appetite. Ang kahulugan na gyuday niya ni is, ang iyang thinking is earthly desire, self-interest, physical or material lang. Walay emphasis mga igsoon siyang kinabuhi ang itawag na spiritual truth, no? Sa spirituhanon na aspect. So muna na, no one is exempted, no? Kung ang problem kung member lang, marag may hilot pa, manadara. Ang problema ko ng mga church leader na nagapangalagan, ingon sa Bible, serving their own appetite. No? Usay ang mga members baka matikod na. Kung nga naman yung atong church leader, no? Nga puro naman yung mga kalibutanon o nga material nga mga butang pirmi gawa sa iyang bangka. No? So muna ng delikado ron. Kaya ang problem ang church leader na. Pero ito sa Bible, mga igsoon, model ng mga tao, mga balantayan, no? Kaya sa ilang pagsulti, sa ilang mga gawin, pwede sila manipulate sa mga tao. Arang kaning mga tao will serve sa interest ni ining tao nga gimension din mga igsoon. So yun rin, they are mercenaries of faith, looking for what they can get from the community rather than what they can give to it. Kaya sa Bible, mga example, for example, no, ang Diyos, iduga ang believer sa church. Ang katuyuan niya ng mga example na kini nga believer, he or she can be an encouragement of the body of Christ. Oh. Pero paano karon kung doon ay masagot, nga ang iyang interest sa iyang appeal, ang iyang personal interest. Kunya karon kung nasa gigunitan na office, nasa leadership, he or she can manipulate mga igsoon sa crowd. Mo nang kalungoy sa mga congregation bitaw, no? Nga ang ilang leader ingon ani ang kinaiya. Tinuna mga igsoon, daghan ang mga church people, no? Sa tanan na church leader o church people, naagyon ni ini usahay na anya ini nga problem. Kaya kini nga problem in the heart. Ang pagka-selfish, ang pagka-materialistic. Ha? So, kung naa sa kapangyarihan, pwede ma-abuse ang power mga igsoon. So, imo dirado sila nga verse gihapon. Kini sila daw nga tao smooth talk. Kung sa man nag-smooth talk, no? Ang gin-refer ni the language that sounds plausible, kind, okay, useful. Pero mauning kontra, but is inherently deceptive. Mao na ron. Manipulative sa pagsulti, maayo ang pagka-design, pagka-plastar sa sulti. Pero ang litunganay is to deceive mga igsoon. So delikado kayo ang panahon, no? O gisulti na nindaan sa Bible mga igsoon. Dunay mga tao, it's either members sa pew
or sa naa sa leadership nga naani ini nga klase nga kinaiya. And they are using flattery, no? Mo nang ingon diha sa verse gihapon, flattery. Kung sa man flattery. So while we get our word eulogy from this, dito siya mga word no, eulogy, you speak well. No? In this context, it means fine speaking. Uy, nindot, no? Or praise that is used as a tool for manipulation. Oo. Kung sa iswito ni, sabisan sa mga kabataan, o kaya sa panimalay, bitaw, kanang expression ba na yung mga tao na maayo mo flatter, maayo ba mo ulog-ulog. Hindi naman nila sulti pag ulog-ulog, kay mangayo di ay, kung sa gusto. Di ba? Mao ni mga igsoon ang kinaiya. Ingon sa Bible, maglakngon sa mga imong di-ani. No? Manipulative, deceptive nga mga tao. Kinsa ilang biktima? Ingon diha o? Naig mga igsoon. Unsa man nga mga naig nga mga tao. The Greek term doesn't necessarily mean stupid. Kung ingon ka naig, wala na necessarily nag-ingon nga stupid. Pero sa congregation, naada yung mga naig ng mga tao. Ang meaning niya, it means innocent or unsuspecting. Kaya innocent ba kayo na church people, siyempre hindi ka malicious. Kaya kaubanin mo, namatik ka, nisulti niya, mutuo ka na yun, you are unsuspecting. Pero nabilong ni siya sa itawag na naig mga igsoon. These are people who don't have a filter for malice because they don't possess it themselves. So, real to mga igsoon sa Bible, no? Daghan sa mga congregations ngayon na mga naig, meaning innocent, no? Non-suspecting na mga tao. And they are the victims, dahil biktimahon sa mga tao, mga igsoon, kinang tao mag-warning din sa Word of God. No? Nga makahimo division o kasubot ng igsoon. So, kung siya ma-learn nato sa mga verse, kaya kitawag the danger of charisma. Kung saan ang charisma? No? So, Paul warns that someone can be a good speaker. Di ba? Daghang mga tao, bisan sa social media, bisan nasa, no? Magwali ang uban, no? Grabe ang charisma. Oo. Managay mo na ito din sa atong point, the danger of charisma. They are a good speaker, smooth talker, pero problem, a bad servant. Kung sa'yo pasagot ni, no? We are encouraged mga igsoon to value content and character. No? In other words, mga igsoon, ang mga Kristohanong kinala nilang tanawon, dili lang di ay ang good speaking, ang charisma sa nagsulti, kung dili ang kinaiya niya. Oo. Yung muna hindi mo dili, we are encouraged to value content and character over delivery. Kung man, ipadaan na sa mga inistorya ng mga, manayingon nila, makabangon o patay. Siya na galing musulti, puro makabangon, makabuing patay. No? Bisag, tinuod, mapatinuod niya ang tao, mapaniwala niya ang tao, doon yung tao yung nara. Oo. Pero mo rin yung warning din sa Bible, mga igsoon, no? Nga doon ay mga tao ngayon niya na. O ingon din yung mga igsoon, their interest is, ang atong ma-learn, kinitawag financial or personal gain. So, mauni, if a teaching or a movement consistently prioritizes the material appetites of the leaders over the spiritual health of the flock, it fits Paul's description here. Nga sa ito ba mga igsoon na atong gisgutan ng pagbalantayan ningon sa pulong sa Ginoo, dili lang balantayan ng mga members ng mga pahayag gagubot, pero dili mga igsoon, appeal po ng mga church leader.
Ug unsay bantayanan, ingon din ni, if their teaching, their movement consistently prioritize the material aspect mga igsoon over the health of the flock. Ang usapan dili na pang Ginoo. Oo. Pang negosyo na. Oo. Ang mga wali, unsaon nga mo dato? Nakalimot mga igsoon nga ang leadership is to feed the flock of God. No, makalimtan ang spiritual aspect. So di fall into this category mga igsoon ingon sa Ginoo magmatmon kita. That's why ang atong ma-learn nga nag-mention ni protecting the innocent. Mo ni katuyuan mga igsoon. The church has a collective responsibility to educate the naive members so they are no longer easy target for flattery. No? Mo na mga igsoon nga magbatmon ang mga katawhan sa Dios. Verse 19, let us proceed. For your obedience is known to all, no? Ingnan niya ang church. So that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. Ganyan niya ang church, no? I want you to be wise as to what is good and to innocent what is evil. So, sa mga igsoon, no? Sumunod na itong bantayan. The goal is to be intelligent. Kita mga Kristohanon, we are to be intelligent enough to navigate a complex world without becoming tempted by it. Mo nang lisod mga igsoon sa kinabuhi ng Christian, no? Kaya kini nga kalibutan nato ni puyan, no? Dali ka nga naadihang mga temptasyon na presence of evil and sin. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, I want you to be wise. That which is good. Okay? But innocent about evil. No? Sa Bible. So, ang ato ma-learn din kini kitawag discernment versus cynicism. Unsay pasabot? Being wise as to what is good means we focus our energy on knowing the truth so well that a lie becomes obvious. No? So kining truth ang genuine, ang tinuod, imo yun ang masteron. Aron iniabot sa makita nimo ang di tinuod ang lie, dali na kayo ka matikod nga dili na tinuod. For example, genuine nga 1,000 piso nga papel. So kinahanglan gusto sa Ginoo nga kay balo karon sa tinuod nga kwarta. Mo na siya. Aron nga inig na mugawas nga mga piki nga mga kwarta maka ila kadayon. Mo na kita mga igsoon wise what is good, no? Pero niya innocent what is evil, no? Ingon sa Bible, no? So sa ato pa, kung sa jewelry pa ni, ang mga master jewelry nga mga tao, kahibalo yun na sila kung sa piliking nga mga baligyan nga jewels. Pagtanaw pa lang nila, kini genuine, kini piking. Ingon na sila ka master mga igsoon. Mga mga master jeweler. Pero pag ingon mga igsoon, pag innocent what is evil, ang pasabot, dili ni silang mga jeweler, master jeweler, mamaligya o mga piking nga mga jewels. Because they are innocent what is evil. Kita na itong balance mga igsoon. Kita na mga Kristohanon, kinahanglan kay balota unsay mga unsay sakto aron di ka madaya. Pero ito sa Bible, ayaw po o pangdaya, ayaw po panglimbo. Kaya mo nang innocent what is evil mga igsoon. No? So nakahibalo ka unsay sakto, unsay tinuod, unsay sakto nga timbang. Pero yung po sa Bible, ayaw po o panglimbong. No? Ayaw po
himog mga di maayo. Innocent what is evil, mga igsoon. Di ba ito ni Jesus Christ? Be wise as serpent, but harmless as dove. Mamaw na istoryahan mga igsoon. Dili nga verse. Be wise what is good, but innocent what is evil. No? You know mga igsoon, kinig ka na verse. Kung makita nato, makuha nato ang saktong application ni ini, nindot kayong kinabuhi nimo ang dangatan niya. No? So let's continue verse 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. So gisulti din ninyo, the God of peace. Okay? Now, usap pa kabutang dahil ka ito mag-learn, kini gitawag the value of teamwork. No? Basta makita nato niya sa sunod ng mga verse. That even an Apostle Paul, as gifted as Paul, did not work alone, mga igsoon. Di ba nag-mention si Pablo mga ngalan? Sagot pa rito sa verse 1, Coridas, dagang mga ngalan. Ang atong ma-learn mga igsoon sa ministry ba? Kinitawag teamwork. No? Mga lagad ka sa Ginoo, isuloy ako ni Kauramusa. Ha? Bisuloy. Dili na nimo mahimo. Ang success sa usa ka ministry susiha. Dili kay usa ka tawo naglihok diha. Ha? Teamwork mga igsoon. Teamwork. Oo. Bisan kini makita nato sa sports, ang mga ni-excel diha sa mga sports, naana sila yung mga coach, mga mentor, nag-train nila. Teamwork na. Mga igsoon. Ugmo sa may mga lagad ta sa Ginoo. Buot nato nga mga lagad ta makahimutan ministry, pag tinabangay. Mga igsoon. Teamwork. No? Let's continue verse 22. I, Tertius, who wrote this letter, greet you in the Lord. No? So, gisulti din mga igsoon, kiningalan nga Tertius. Kinsa man ni siya, no? Gitawag ni siya nga the amanuensis. Pasabot, a professional scribe or secretary. No? So, ang atong ma-learn mo ni, while Paul was the inspired author sa libro sa Roma, siya ang mind daw si Paul, Tertius was the hand. Secretary si Tertius. Pero ang mind, iyan ni Pablo mga igsoon. Secretary si Tertius. Okay? So, ang ma-learn na ito mo ni, kinitawag the behind the scenes role. Pasabot, most of us are not Paul. Kanang mga leader or like the apostles mga igsoon. Many of us are Tertiuses. Pasabot, this verse sanctifies the administrative and technical work of the church. Mao ni sila mga tao setting up chairs, managing a live stream. Example niya, mga bookkeeping are all in the Lord, working in the Lord. Mga Christian ba mga behind the scenes working? Usay din ma-recognize. Yes, nakailata ni Paul. Pinukuha niya niya na-mention din si Tertius. Huwag yung kailangan ng Tertius. Pero dako dahil gamit kaya siya ang sekretary, si Tertius. Mao niya kung i-mention niya ni na bago lang mga igsoon. No? Daghan ka na ito, mga gitawag unsung hero. Ang church nag-progress, ang church sa Ginoo nagpadayon, pero doon ay mga nagtabang niya na wala mailihin nato, wala pa sila ma-recognize. No? Pero sige lang mga igsoon, sa Ginoo nakahibaw man si Lord. No? So ato po ma-learn din himo ni, kinitawag the human element of Scripture. This verse reminds us that the Bible didn't drop out of the sky bound in leather. It was written by real people with names, jobs, and social circles. Kinibay ko lang ito mga igsoon, ng abot na ito, wala ni gihog ikan sa langit. No? Ang Diyos nagamit siya tao sa pagsulat nini.
Pero ang ilang gisulat, dili ilang mga huna-huna. Huna-huna. For example, kang Apostol Paul nga gigiyahan sa Dios. Mao na man kita Bible mga igsoon. Now sa verse 23, kunin ni Gaius, who is host to me and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, and our brother Quartus greet you. So at least naitulo pangalan sa verse 23, no? So sa may ato makita din eh. Okay? Una si Gaius, host to the whole church. This implies na kini si Gaius mga igsoon was a man of significant means. Arang-arang kini nga tao si Gaius. His home was large enough to host the whole church of Corinth for assembly. Can you remember, ingon nato sa miyagi na ang iglesia sa first century house churches? Ang example din yung mga igsoon si Gaius. Ang iya nga panimalay mismo, iyang giablihan nga dito mag-gather ang mga believer. No? So house churches. Mura kung sa ito karon mga igsoon ang uban, no? Ang uban, di ba, nag-open tag mga ministry? Children's ministry, di open. Di ba dito sa mga house churches? Ingon diyan ang mga igsoon. Mao ni si Gaius, he opened his home for the word of the Lord. No? So, ingon din, this single verse captures the radical inclusivity of the early Christian movement. Paul lists three men who represent the entire Roman social hierarchy of believers. For example, si Gaius, the wealthy patron and homeowner. Unya si Erastus, kung saan man siya kanina, the high-ranking government official and politician. Kini si Erastus. Kinsa kini si Quartus. Usa kini ka common brother, no? The lower class nga Christian. So makita nato no klase-klase na background sa mga believers. Ang uban well-to-do, ang uban politician, ang uban just ordinary people. Pero nagkahiusa sila diha sa iglesia mga igsoon. So atong ma-learn din mo ni kini gitawag the radical hospitality. Are we host to the church? Diba? Gaius reminds us that our homes and resources are tools for ministry, not just private sanctuary. Na dili lang di ay kini yes natay balay for private lang para lang nato. Nga unta mga igsoon ang mitabo sa kani. Our homes will become useful for the ministry of the Lord. Salamat sa Ginoo nga dili sa atong church ang mga balay sa atong mga kaigsuonan ila tawo nga gipagamit para sa buluhaton sa Dios. Like Gaius, no? Kung di pa ato ma-learn, kini gitawag faith in the public square. Erastus shows that one can hold a high-level secular job. Imagine, treasurer of diha sa lungsod without compromising their devotion to Christ. He didn't quit his secular job, kini si Erastus, to go into the full-time ministry. His job was his sphere of influence. Ang imong job, ang imong gitrabahoan, you can use it to influence people. That's why kita mga igsoon, we are influencer. Labi na, kung ikaw employee, na kay mga employer. Kung ikaw sa imong profession na nagyandulan ng mga tao, gamitan na imo nato na mga igsoon to influence people para diha sa Ginoo, no? Siguro na mga igsoon paggamit sa buluhaton sa Dios, no? Verse 24, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. No?
Ang grasya sa Ginoo maanaa kaninyong tanan. Naluwas ta sa grasya sa Ginoo, pero ang saad sa Ginoo mga igsoon kanato, hangtod sa iyang pangapagbalik, ang iyang grasya mo'y magauban, magasupply kanato mga igsoon. Christian ta, nakay problem, na mga pagsulay, pero niya, ang grasya sa Ginoo magauban kanimo. Kung si katuyuan niya na, ang grasya sa Ginoo mga igsoon, mao ang makasustain, makahatag encouragement, makapalig-on kanato. Aron nga mahimo kitang overcomer. Mao na nga Christianity is not the absence of problems, but the presence of God working in our lives, mga igsoon. Ang iyang gahom sa Ginoo, ang iyang grasya nga padayon nag-operate, nag-function sa atong kinabuhi every day, every hour. Atong mag-experience yan, iyang gahom, iyang tabang kanato mga igsoon. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ay mo ni Pablo mga igsoon. Verse 25, now to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages. So ni, no? To him who is able to strengthen you. Kung sa kunay makapaligoan, the gospel. No? Kini mga itong kaluwasan ng igsoon. You know, proper understanding of our salvation is the prime encouragement sa atong kinabuhi mga igsoon. Mao ni ang makahatag kanato kadasit kalig-on kining kaluwasan na atong nadawat. Oo. Kung ikaw, for example, nagluya ka sa imong pagka-Kristohano, ang makapadasit, makapaligoon nato is to remember our salvation. Paano ta giluwas sa Ginoo? Because ito dili sa Bible, mao ni makahatag kanato og strength, kusog, kalig-on, mga igsoon. Moingon na ta, nga paluya-luya kung pangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo gani, wala nagpaluya-luya, gipakamatyan niya ko dito sa cross sa Calvary. Di ba? Ganun ang akong pagpangalagad sa Ginoo na may pag-alanganin. Nga si Ginoo Isus gani, wala nag-alanganin. Paghatag sa iyang kinabuhi, aron ako maluwas. So mo ni Pablo diri, no? Understanding our gospel, pinkaluwasan nato will give strength sa atong spiritual na pagkinabuhi. Now, gimension sa din sa verse, mga igsoon nga, kanang word diha, sa last portion sa verse, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages. Kanang word diha nga mystery. In the New Testament, a mystery isn't a puzzle to be solved. Kaya mystery yung tinago, no? Pero sa New Testament, kini daw yung niya na. But, kini daw, ang mystery is a divine secret that was once hidden but has now been revealed. Specifically, it is the inclusion sa nga mystery, the inclusion of the Gentiles into the family of God through faith in Christ. Muna ang mystery ni John. Nga ang mga hintel, maapil sila sa family of God, sa body of Christ. Kita, muna ang mystery mga John. Nga ang usa ka tao, human siya hinto kang Jesus Christ, maapil siya sa lawas, sa pagnimalay sa Diyos, mga John. No? So, kung saan may ma-learn na to, that Paul argued that the gospel isn't a plan B. It was kept secret in the Bible for long ages. Meaning God had a solution for sin and the inclusion of the Gentiles in mind before the world began. But He chose the fullness of time. Ano makita sa Galatians 4:4? The fullness of time to unveil it. Nagkakatong ba nga panahon? No?
Tugma ang panahon. In other words ba, mga igsoon, una-una daw sa makadali. Tugma ang imong kaluwasan karon nga panahon. Kaya kung nataw ka, for example, sa time, sa katong Noah's flood, Noah's flood time, in families na naluwas at that time, the rest namamatay. O kasi kung sa dito sa mga nahukman, kung dito dalat tao, na? Muna, pasalamat sa Ginoo, kaya kung sa Bible, karon ang fullness of time, sakto hindog ng kahigayunan. No, saman, sa na kita, available ang gospel. Nga atong nadawa, si Jesus Christ, naluwas na. Salamat si Ginoo niya na mga igsoon, no? So, ang atong malayan kinitawag the gospel as a standard. So, notice that the strength comes according to the gospel. If we try to find strength in gitawag self-help, political power, or sumonto, kini daw sila gitawag kini we are building on the sand. True spiritual firmness only comes through the message of Jesus. Kining gospel mga igsoon. Ang tinud-anay daw nga nagahatag og kalig-on sa usa ka tawo. Dili mga igsoon ang mga butang sa kalibutan. Ang tinud-anay nga nakahatag kalig-on sa usa ka tawo, ang iyang kaluwasan nga naangkon diha kay Kristo Jesus. Oo. Kaya unang-unaw nato sa makadaghan mga igsoon. Human kita nagtuo kang Jesus Christ, na kita'y buhing paglawag sa langit. Mahilangita kaluwasan. Nagbisan din sa kalibutan na ay persecution, na ay mga problema. Pinupuri lang tao, ang sudaan kadunay inasin lang, ginamos kaya kalisod ng panahon. Pero secure ang atong kaluwasan, di ba? Umaw na nakahatag ka na itong encouragement. No? Nga mo padayon kita kanya luwas ta, sa aral ta sa Ginoo, niya ng tuluyan sa langit mga igsoon. No? So mo nang ingon diri. Let's continue, verse 26. But, karong nga panahon has now been disclosed, and through the prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. Ang ibasagot sa verse 26 mga igsoon, nga kining gospel kaluwasan spread of all nations para sa tanang nasod, no? Aron ang tanan mutuo, no? Mutuo niya na mensahe. Ingon niya na ka simple mga igsoon ang isulti sa pulong sa Ginoo. Ang kingdom salvation dili lang patungkol sa Pilipinas o sa ubang nasod, kini para sa tanan ng tao ang mensahe sa kaluwasan. In other words, bisag Hudyo, bisag Russian, European, African, Asian, ingon sa Bible, kung ikaw na tao motuo ka kang Jesus Christ, ingon sa Bible, maluwas ka. Nanak na John. No? Kita dito mga Pilipino, no? Sa uban nga lahi. Pumato ka sa Europe, bisan sa Middle East, ang uban ta mga Pilipino ginadiscriminate. No? Ginapakanubuka sa uban nga mga lahi. Pero salamat sa Bible mga igsoon. Kay sa Bible walay discrimination, walay favoritism. Pag-ingon sa Ginoo ang kaluwasan para sa tanan, maangkon pinagi sa pagsalig kang Jesus Christ, salamat ta. Mga igsoon, nakaambit kita na ng kaluwasan. Now, ang atong last verse mo ni, dirigi ko ang atong mensahe. To the only wise God, be the glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Nito kayo ang verse mo igsoon. To the only wise God, be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Ato daw himay-himayon kadalig nga verse. The only wise God, no?
So Paul uses a title that strikes at the heart of both Greek philosophy and Roman pride. While the world sought wisdom through logic or power, Paul declares that ultimate wisdom belongs to God alone. Sa Bible, ang teaching, ang kaalam, gikan yun tanan sa Diyos. No? This connects us sa verse 19, where Paul wanted the believer, di ba ginong ganina sa verse 19? Be wise, no? Ang mga Kristiyano dapat wise. Mauni, our wisdom is merely a reflection of God's. No? Muna kung mag-ampok kita mga exam mo yung tapag-ampok, Lord, ikaw man ang maalam sa tanan, ikaw ang hibalo sa tanan. Tagay ko giya, tagay ko wisdom. Marikol na to si Solomon. Ginoo, gihimo ko nimong hari sa tibuok Israel, pinsan man ako, wa ko'y kaming kaagan, wa ko'y experience. How can I lead? Eh, nga Ginoo, sige pa kayo, sa may gusto nimo. Ginoo, tagay ko wisdom. Yun ang mga igsoon, kung mag-pray kita, di ba mapunin nga itong prayer, Lord, giyay ko, Lord, tagay ko wisdom din ako. We make decision every day, di ba? Mga estudyante man, mga ginikanan man, sa atong mga nagpapantrabaho, we make decisions. O gusto nato malita masayo, di ba? Kasi may gusto niya ng masayo. O kung nakamatiko kita sa atong mga experiences, kung nagsayot ta sa atong mga desisyon, kung ato i-trace back, wala ta na po. Wala ta na ngayon tabang sa Ginoo, Lord, tabang ko Ginoo ni nga desisyon. Kaya sa Bible mga igsoon, gisulti, God, He is the only wise God. O kada nga wisdom mga igsoon, pwede na ang Ginoo manghatag siya sa iyang mga katauhan, sa iyang mga anak. That's why we will pray. We will sa Ginoo, Lord, I pray. Naay nang uyab na po, Lord, and believer ni Lord, tabangit ako Ginoo pagdesisyon. Lord, kining trabaho, mga akong pag-a-applyan. Lord, dala ko wisdom. Ha? Sa atong mga desisyon, mga igsoon. Pray for wisdom. No? Nindot kaayo ng kanang wisdom na gikan sa Ginoo. No? O niya pa sa inyo sa verse, through Jesus Christ. Wait, channel man kang Jesus Christ. Gitawag kini, this is the theological breaks from tulay, no? In both theology, God's glory is not accessible to us directly in our sin. It is channeled to us, and our praise is channeled to Him exclusively through the person and work of Jesus. Pasabot mga igsoon mo na kung ang creation, for example, ikaw, ako, you want to glorify God, kinahanglan din ka diretso. You channel to Jesus Christ. Ang imo daw mapagsimba, pagdaig sa Diyos, will not be acceptable to God if you will not channel to Jesus Christ. Kaya mo rin pamaagi mong ito. You want God be glorified sa imong kinabuhi. Maupitaw lang na kung makakpo ka sa may katapusan nga part sa itong prayer. Lord, mo niya akong prayer. Kung sa isunod, sa ending. In Jesus' name. Amen. Yan ay muna naman. In Jesus' name. Because everything, ingon sa Bible, mag-glorify ang Amahan if we channel sa iyang anak na si Jesus Christ. He will be glorified, pinaagi niya mga igsoon. Kita di kita maka-glorify sa Ginoo kay makasalat ta. Pero when we come to Jesus Christ, mahimaya ang Ginoo mga igsoon, dawato ng ato pagsimba, pagimaya. Mo ni ang last mga igsoon, no? Hapit na sa pinakalas. Pinitawag glory. To the only wise God be glory, di ba? Di ba makatakot niya na sa atong last song doxology?
Ibalik-balik na natin sa doxology na itong pinakalas na kanta. Now unto Him who is able, to the only wise God, di ba? Mauni mga igsoon, glory. This refers in glory to the way, radiance, or reputation of God. Kung saan the goal of the entire book of Romans, from the depths of sin sa chapter 1 to the heights of election, no, salvation sa chapter 9, is the display of God's glory. Ingunahan ni mga igsoon, magsugod ta, for example, sa creation. Ang Ginoo na kasi gibuhat. Usa na tanan ng mga tao. Nakasalat ta, kitagaan ta free will, pero nakasalat ta. Girescue ta sa Ginoo. Kining tanan, ingon sa Bible, the greatest picture, ingon diri is for the glory of God. Morning nga, last na itong slide, morning nga itong last slide. The purpose of life. Unsa man yung purpose dahil sa kinabuhi? Romans, book of Romans, no, teaches us that the end goal of our salvation is not just our own comfort or the appetites. The end goal is the glory of God. Kasato pa, ang Ginoo nagluwas na to. Praise God, malangit ta. Pero kung atong tanawon mga igsoon, dili na ang pinaka-end ang atong kaluwasan diay. Nga malangit ka. Ang Diyos sa iyang pagka-Diyos naghimo ning tanan for His glory. Alang sa iyang kahimayaan mga igsoon. Mao na nga ang tao will serve His purpose with His creation, gives glory not to sa Diyos. No? Mao nang katuyuan sa tanang mga igsoon. Dagan sa mga tao sa kalibutan lang kay balo sa purpose silang kinabuhi, no? Ang ginamunahuna, aniya sila sa kalibutan for their own self. Pero dili mga igsoon. Man comes into existence in this world not for his own enjoyment, but for the glory of God. Dili egocentric ang life. Ang life, ang tinud-anay lang, theocentric. Theo meaning God is the center. Siya ang dapat himayaon. No? Kaniya mga igsoon ang himayan. So I hope nga puro sa Ginoo magatulog ka nato sa himo sa atong pagpadayon sa pagpangalagat kaniya magaputa. Lord God, thank you once again, Lord God, sa imong mga pulong. And as we close, meaning bahin sa pagtuog sa libro sa Roma, ang litungan ay bigay sa tanan. Nga imo kaming giluwas, naangko na mo si Jesus Christ, pinagi sa pagtuo, na matao kami, kinintanan for your glory. Nga ikaw, Diyos, mahimaya. To you alone, O God, be the glory. Sa kadaugan sa among kinabuhi, sa mga answered prayers, for your glory, O God. Ginoo, kanimo lamang, o diha lamang kanimo binabalik ko Diyos ang himaya. In Jesus' name we pray. Amen.